Ganda na nasikat ng araw ngayon dito. Giblan tayo ng tubig kasi ano, yung ganito kasing purified, ayoko kasi ng mga debote. Ang ginagawa kasi nung iba ko kasama, yung tubig nila, yung mga bottled water. Malikabok na naman ang sasakyan natin. So ginagawa ko kasi, nagre-refill na lang ako doon sa ano, kaysa bumili ng ano, mas mahal kasi. Madjust na naman yung oras dito sa British Columbia. Dati ang oras ay ano, ang diferensya ng oras ay 16 hours na ahead ang Pilipinas. So ngayon nag-adjust, naging 15 hours na lang na ahead ang Pilipinas. So yun na naging ano, yung mga oras dito sa sasakyan ko kagaya nito, babaguhin ko na naman kasi nakakalito. And then kung napansin nyo ngayon, anong oras ba dito? Alas 6 na ngayon ng hapon. Pero sikat na sikat pa yung araw, guys. Tingnan nyo. Yan, sikat na sikat pa yung araw. Pero nung mga nakaraan, alas 5 pa lang ng hapon, alas 4 pa lang ng hapon, halos ano na, napakadilim na dito. So yun ang nangyayari dito kapag summer. Kadalasan alas 10 na ng gabi, alas 11 na ng gabi, sikat pa yung araw, napakaliwanag pa. Pero pag umadjust na naman yung oras, alas 5 pa lang ng hapon, napakadilim na. Alas 4 pa lang ng hapon, napakadilim na. So nakakatamad na lumabas. Well anyway, may gusto sana ako sa inyong i-discuss. Kasi ito yung nagtatanong sa akin kung worth it pa daw bang mag-Canada. Actually hindi lang worth it kung mag-Canada eh. Ang pinakang tanong po kasi niya sa akin is ito. Babasahin ko sa inyo guys para kahit paano may idea kayo. Ito kadalasan yung nagiging problema nung ibang nagpaplanong mag-Canada. Undecided silang bitawan yung trabaho nila dun sa pinanggalingan nilang lugar. For example, yung nasa Pilipinas ka na, maayos na yung sitwasyon mo. Yung iba naman nasa Singapore, nasa magagandang country din yung iba eh, nasa magagandang bansa din po. And then parang iniisip nila kung isusugal pa ba nila na pumunta ng Canada or mag-ipon na lang sila at mag-stay na lang sa Pilipinas, mag-business. Kasi kung ako po ang tatanungin ninyo, gaya nga po na sabi ko, magkakaiba po tayo ng opinion at pananaw. Well, dahil ako po yung tinanong, so ibibigay ko po yung ano, yung talagang gusto kong mangyari sa buhay ko. Hindi po kasi ako kagaya ng iba na talagang decided sila since pagdating nila ng Canada, parang dito na umiikot yung buhay nila sa Canada. So lahat naman po tayo ng tao ay magkakaiba ng opinion at pananaw. Meron talagang mga dumarating dito na pagtungtong pa lang nila dito, parang hanggang matapos na yung buhay nila ay dito na lang sa Canada umiikot. Ako po kasi talaga, ever since alam naman po ninyo yan sa mga matatagal ko ng subscribers, ako po talagang nagmula sa wala at hindi ko po inakala sa buong buhay ko na makakatungtong ako dito sa Canada. At ipinagpapasalamat ko po yan sa itaas na talagang sa dami ng naghahangad, mga professionals, mga magaganda yung tinapos, mga may degree, mga talagang ika nga ipagdating sa experience at mga may kaya sa buhay. Talagang kaya, may kaya. Pero yung ibang nagme-message sa akin sa kabila nung may mga degree, professionals, doktor, teacher, manager, IT, mga ganun po ba. Tapos nagme-message sa akin na gustong-gusto nila dito pero hindi sila makapasok, hindi nila alam kung paano mag-i-start. May sundalo, may pulis. Kaya sabi ko, mapalad pa rin po ako na nakapasok ako dito, nakatungtong ako dito sa Canada. Pero totoo po, alam naman po niya sa matatagal ko na subscriber na ang buhay ko sa Pilipinas talagang isang kahig, isang tuka. Lahat ng halos na naging trabaho ko, natutulog yung ATM ko sa Sanglaan. Kaya doon sa amin sa bayan ng Lucena City, halos lahat ata ng Sanglaan ay napilahan ko na. Alam po yun ng mga katrabaho ko. Kaya sa totoo lang ay nagagalak naman ako kahit pa paano. Yung iba nung umuwi ako ay maraming nagsasabi na nakakabilib ka kasi kumbaga nalagpasan mo na yung buhay na ganun. Kung ako po kasi talaga nung panahong ako po ay nasa Pilipinas, marami po akong gustong mangyari. Alam niyo po yung halagang 20,000 lang, sabi ko magkaroon lang ako kahit halagang 20,000, may gusto akong simulang business. Magkaroon lang ako siguro pag may 50,000 ako, may gusto akong simulang business. Mga ganun po bang simpleng bagay lang. Kasi talaga po ako'y nagkakaigi ng sumasahod lang po ako kasi sa province po ang provincial rate po ng
Quezon Province that time nung ako na doon is 350 pa lang po, mga ganun. So hindi po talaga sumasapat. Pero marami po akong gustong kaya lang wala talagang kapera-pera. Ngayon na dito naman ako sa Canada, alam niyo po yung malayo na yung kita kumpara doon sa mga buhay ko na ganun dati. Kaya kung saan na rin ako napadpad Laguna, hanggang sa Taiwan, Saudi, Taiwan, then Canada. Well anyway, ito kasi yung gusto kong i-discuss sa inyo. May mga professionals po kasi akong nagme-message sa akin, hinihingi yung opinion ko. So syempre opinion ko yung hinihingi, ibibigay ko po sa kanila. Maaring iba yung opinion ko sa opinion ninyo, so comment down below po, para gusto ko din po kasing mabasa yung mga komento ninyo. Ito po kasi yung tanong nila sa akin, babasahin ko po, ilalagay ko po ngayon sa screen. Hi Sir Perds, good evening po. I am inspired with your vlogs po. Ito po yung pangalan niya, tinakpan ko na lang. I am currently a food beverage manager here in Philippines in a 5-star hotel with 140,000 base salary po, but please have it for our combo na lang po. I am father of 3 kids, age 12, 8 and 1-year-old girl. I am telling you this po, I have an offer in Canada as restaurant manager where I'll be earning $27 per hour with minimum 40 hours per week. I am sharing this with you po, perhaps you can advise me also with my situation. The offer is only for me, and that is where I am hesitant kasi I will be for sure far away temporary to my family, in which I am also worried if when can I be able to get them. I hope you can perhaps share or you can share your point of view kasi may hirapan din ako mag-decide. Maraming salamat po. So ito po yung tanong ng isa nating subscriber, which is may sumabay pa pong isang tanong sa email ko. Sagot niya is planning to move to Canada but unsure, maybe you could help. Ito yung tanong niya. Hello sir, a pleasant day to you. We are planning to move to Canada but we are unsure. I want to study more about this before we decide. I have a few questions to ask you. I hope you don't mind. I am currently working as an IT professional in Middle East, and I currently work salary is 5,000 Canadian dollar per month. Equivalent, wow, laki nun. 200,000 per month na yon. That is already the net since we don't have taxes here, kasi wala daw silang tax doon. So my question is, how is it to find IT related jobs in Canada? How much is the average salary? Keeping in my mind current salary, is it practical to move to Canada? Some of the answers to some of my questions can be found on the internet, but I would like to know answers from people you may know and from their experiences. You may discuss my question in your blog but please hide my name and identity. Maraming salamat po. So, gaya nga po ng sabi ko, ang bawat tao po ay may kanya-kanyang pananaw sa buhay, may kanya-kanyang opinion. Maraming taon dumarating dito, sabi ko nga sa inyo, na pagdating pa lang dito, decided na sila from the start up to finish ng kanilang buhay ay dito na sa Canada. Marami din naman po na ang gusto ay after 5 years lang, yung iba nakuha na yung PR pero sa Pinas pa rin nagpo for good. So, iba-iba po ang tao. Kaya hindi natin masisisi. Kaya po ako hindi ko ugali yung gusto niya dito sa Canada, sisisihin ko siya. Hindi, pananaw niya yun Gusto nung isa after 5 years, after ma-PR, ipon lang sa Pinas gusto niya yun So kanya-kanya po tayo ng pananaw. So dahil hinihingi po nila yung opinion ko, ito po yung masasabi ko. Kung ako po ang nasa sitwasyon nung una nating sender, nagsabi na 140,000 yung salary niya. Actually, nakachat ko po itong tao. May mga properties na rin siya. Nakakausap na po kami. May mga properties na rin siya sa Pilipinas. 140,000 pesos. Talagang napakalaki na nito na sahod sa Pilipinas. Pero gaya nga ng expenses sa Pilipinas, alam din naman nating malaki na. So yung 140,000 mo, hindi na yung buo. Plus yung mga gas mo pa, pamasahe, ganon. Kasama niya yung mga anak niya. So happy family para sa akin tong ganito. Ngayon, kung move sila sa Canada, ang totoo niyan, dahil restaurant manager naman siya, pwede na kagad niya maisama yung family niya, pwede na kagad niya makuha yan, kasi hindi naman siya low skilled kasi ito'y kabilang ata to, kung di ako nagkakamali sa skilled na po itong restaurant manager na ganito, kasi yung food service supervisor nga po dito, pwede nang makuha kagad ang family. Hindi po ba yung food counter attendant,
kailangan muna mag-apply ng PR. Pero kapag ikaw food service supervisor, pwede mo na makuha yung family mo, what more itong restaurant manager na kagad. So pwede na kagad niya maisama yung family niya. Kaya nga lang, sabihin ko na rin dito sa isa, do sa IT. Yung IT naman, ang laki din ng sahod niya, 200,000 na per month. So kung ako po ang tatanungin ninyo, kayong dalawang nag-send sa akin ng message na ganito, yung isa sa email, yung isa sa Facebook, ang masasabi ko lang po, kung ako ang nasa sitwasyon ninyo, yung isa 140 na, yung isa 200,000, hindi na po ako pupunta ng Canada. Kung ako po mag-iipon na lang po ako, magpupundar ako ng maraming property sa Pilipinas. May mga plano kasi akong pasukin business. Kasi yung iba talaga, even nasa ganyang sitwasyon, malalaki na yung sahod, wala naman silang planong pasukin na business. Ako po kasi ang dami kong planong pasukin na business that time na nasa Pilipinas ako, kaya lang wala po kong kapera-pera talaga. Ito, bigyan ko lang kayo ng konting idea. Siguro kung may ganun ako kalaking salary monthly, magpupundar ako ng mga maraming farm lot. Lalagyan ko ng mga ilang baka, baboy, manok. So lagyan ko ng tao, kahit yung mga undergraduate lang. Diyan ko na, pagpalagay ko na sila ng kubo diyan para do sa family nung caretaker ko. Tapos kaya ko na pong patakbuhin yan alam ko kung paano, how to run a business ng mga ganyan, yung mga farm na ganyan and then may mga susupply na tayo sa mga palengke, and then barya kumpara sa sinasahod sa Canada, pero kahit paano nasa Pilipinas ako. Kung sasabihin nyo po kasi pangit ang gobyerno, hindi nyo na po kailangan explain sa akin yan. Lahat na po ata ng kabulukan sa gobyerno naranasan ko na, lahat na ata ng sangay ng gobyerno naranasan ko na, kung paano ko talagang nakaranas ng mga bad experience sa gobyerno. Pero kung iisipin nyo po, bakit yung ibang mga big time businessman sa Pilipinas halos mga ibang lahi, mga Chinese, mga halos hindi kababayan nating Pilipino? Kasi talaga sila nagpupursige sila. Pero yung mga kababayan natin, mas sinahangad nila maging worker, maging tauhan, ayaw nilang sumugal. Ito po, i-share ko lang din sa inyo May katrabaho ako dati na promodizer. Na-promote siya as manager, kaya nga lang yung kinikita niya maliit pa din. So ang ginawa niya, nag-business po siya. At nakita ko ngayon ilan na yung tao niya. Sinusubaybayan ko siya Talagang yung improvement ng business niya talagang So nakakapag na sila, nakakapag-picnic na sila ng buong family kasama yung mga tauhan niya, pinapabonus pa niya. Talagang sabi ko nga talaga, kapag minsan kailangan you will take the risk para kahit paano matupad yung mga pangarap mo sa buhay at hindi habang buhay worker ka. Ako po kasi matagal ko ng plano at gusto ko na magkaroon ako ng sarili kong business, kaya nga lang hindi sumasapat yung sinasahod ko na per day ko is 300, 350. Talagang hindi ako makaipon at saka hindi naman ganun kataas yung pinag-aralan natin. Ngayon, sasagutin ko po ulit itong tanong niya. 140,000, depende po yan sa pananaw ninyo. Ito po munang tanong nitong isang nag-message sa akin na ito. Kung halimbawa daw po yung kanyang plano ay $27 yung kanyang rate. Kasi lahat naman po dito talaga nagsimula sa sa mababa, back to zero muna. Ang habol po kasi karamihan ng mga tao dito is yung permanent residency, tapos yung healthcare, tapos yung pag-aaral ng mga anak nila. Halos lahat yan po. And then kapag na dito na po kayo, maninibago po kayo, makukulture siya kayo kasi hindi kagaya sa Pilipinas, sanay kayo na kapag may problema may tatakbuhan ka mga kaibigan sa mga bahay, yung mga banding nyo sa gabi or pag mga holidays. Maraming holidays sa Pilipinas yun yung mga bagay na may mimiss nyo. Dito po kasi talaga trabaho bahay, ang kasama mo lang palagi pag may mga occasion is family mo. Yung mga bahay ng ibang mga kaibigan mo naman, hindi yun yung tipong pagpunta nyo doon banding kayo, baka busy po yung mga yan, may trabaho kasi may mga binabayarang bills. Yun po yung nasa obserbasyon ko po dito. Dito po lahat ng tao, kahit yung mga napupunta, hindi, akala nyo po lagi lang ako na dito sa farm may mga kaibigan po tayo diyan na may mga bahay-bahay na even sila sinasabi nila, mamamatay na nga kami dito sa bahay, wala pang nakakaalam.
alam kasi lahat ng kapitbahay namin busy sa kanilang trabaho, umuuwi, pasok, trabaho, uwi, pasok, trabaho, uwi. Ganun po ang buhay dito. So yung iba nga dito, may kakilala akong isang pamilya dito na ganun din. Masaya silang dumating dito. Then hindi pa sila nakaka 3 years, sabi nila mag-iipon na lang sila. Hindi nila kayang buhay dito sa Pilipinas na lang daw sila. So ganun po yung style ng buhay dito. Talagang dito, talagang kung gusto mo maghanap buhay, kumita, hindi ka na magugutom na parang sa Pilipinas, okay po dito. Hindi ko po sinasabing pangit ang Canada. Maganda po ang Canada sa mga katulad ko na talagang ika nga sa Pilipinas hindi na pagkalooban ng maayos na buhay. Talagang ika nga nakikipagsapalaran para makarao sa araw-araw. Pero kung ganito ang sahod ko, 140,000 pesos, mag-iipon po ako, magpapayaman ako sa Pilipinas, magbi-business ako, and then yung family ko itutur ko sa iba't ibang bansa. Pupunta ako ng Canada, hindi worker kundi isang tourist. Pupunta ako ng iba't ibang Europe, lahat ng magaganda pupuntahan ko. Kasi kaya ko, kasi may pera ako, kasi may business ako. Pero hindi para worker po dito. Ngayon, kung sasabihin nyo yung healthcare naman po, di mag-ipon po kayo at talagang yung lahat ng insurance na kunin nyo na lahat. At saka yung mga St. Peter, kunin nyo na rin kagad lahat. Ngayon, dito naman po sa IT na nagtatanong, kasi sabi nga niya, 200,000 per month yung sahod niya. Ay ganun din po yung may sasagot ko. Kung ako may ganyang kalaking salary, mag-iipon na lang ako at magbi-business ako sa Pilipinas. Hindi po ako para dito. Pero kung ikaw naman po is IT, contact nyo po si Yen Estores kasi ito ay IT din. Marami siya na ibibigay na tips regarding sa IT jobs. And then may isa po akong vlog na nagawa. Yung isang IT nating kababayan na nahirapan, na wala ng trabaho. Ayan, ito ilalagay ko po sa screen yung story niya. Ikaw bilang kang isang IT itong nag-send sa akin. Yung isang IT natin na halos gusto nang pasukin kahit na sabi nga niya survival jobs para lang daw makasurvive. So parang babaliwalain na niya yung pagiging IT niya. Kasi ganun po talaga dito may mga professionals pong dumarating dito na bigla na di-disappoint kasi hindi niya magamit yung pagiging professionals nila, yung occupation na hinahabol nila hindi nila nakuha. So nangyari, kagaya ng kasama ko, mga engineer, may mga kung ano-anong magagandang profession pero nasa farm, nanguhuli ng manok, chicken catcher. So hindi ko po masasabi na kagaya nito kung gaano kadali makakuha ng trabaho ang IT kasi hindi naman po tayo IT. Ito po ay base sa karanasan ng mga nakakausap kong tao, yung isineshare ko sa inyo. Ngayon yung ginawa kong video yon is IT professionals, and then meron din siya mga work from home, which is anong nangyari, nawalan siya ng trabaho, and then yung asawa niya parang syempre dahil na dito na yung asawa niya nagkaroon, nabuntis niya yung asawa niya, so parang kailangan na niyang makahanap ng trabaho, hindi na niya maantay na makahanap pa ng trabahong para sa kanya yung bilang IT. So kahit survival jobs daw, may sinabi nga siya parang kahit na caregiver kukunin niya, kahit kukunin niya para lang po makasurvive. So kung ako po nasa sitwasyon ninyo, ganun din po ang isasagot ko. 200,000 per month, mag-iipon na lang po ako and then magbi-business ako sa Pilipinas. Yun nga pong isang tanong na gusto kong sagutin yung 10 million pesos or Canada. Halos lahat po kasi nung nakikinig kong sagot is gusto kong gawan to ng vlog separate vlog. Kung 10 million pesos daw or Canada, ang sagot ng iba 10 Canada instead of 10 million. Siguro po kung ako yung mga panahong nasa Pilipinas that time at hindi pa ako nakakapag-Canada at may nag-offer ng ganun 10 million pesos, ito wag ka na mag-Canada, hindi po ako magka-Canada. Pero since nandito na naman po ako ngayon sa Canada, kahit papano naranasan ko yung buhay dito na kaya naman kitain talaga yung pera at medyo maisayos naman po tayo. So okay na po ako dito, mag-iipon na lang ako at talagang hindi man ganun kadaling kitain yung 10 million pesos na yun. Pero kasi yung buhay dito talaga hindi ko kinikita yung sinasahod ko sa Pilipinas. So dito pa rin po ako sa Canada. Ito pa rin po yung yung pipiliin ko kumpara doon kasi talagang ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Pero kung may ganun akong kalaking halaga na hawak ay talagang mag-i-stay na lang ako sa Pilipinas at magbi-business nga ako kasi marami po akong planong pasukin na business marami akong planong gustong simulan, kaya lang not that time wala po akong pera. So ngayon naranasan ko ng buhay dito, kahit paano makukumpare ko yung buhay ko dati sa buhay ko ngayon, so mas gugustuhin ko pa rin po dito. Ngayon para po dito sa dalawang nag-message na to, iba-iba po tayo.
pwede ko pong sabihin sa inyong i-go nyo, pero kailangan po ninyong sugal po talaga to kailangan po desidido kayo at handa kayong tanggapin at harapin kung ano yung dadatnan nyo dito, dahil marami po kasi talaga dito. Panoorin nyo ibang vlogs ng mga YouTuber na nakita natin dito. Meron ditong doktor na naging Grab driver, doktor sa Saudi na naging Grab driver dito. Meron din naman pong iba na mga professionals pagdating dito naging custodian, yung cleaner, yung parang sabi nga janitor, parang ganon yung custodian. So iba-iba po. So hindi po natin magagaranti na kung ano yung occupation nyo diyan, pagdating nyo dito ganun pa rin yung occupation ninyo. Lahat po talaga dito, sabi nga nila, lahat naman nagsasabi back to zero pagdating dito. So baka po yun yung hindi nyo makayanan, na bilang as professionals po kayo, pagdating nyo dito is back to zero kayo, then magkaroon kayo ng sometimes, kasi yung iba nakakausap ko nagkakaroon ng depression, na ganito yung buhay ko, binitawan ko pa. Kagaya nung isang subscriber ko na nag-message yung ng mga siguro I think 3 vlogs na yung nakalipas, na siya ay government employee. Pagdating dito naging contract worker siya, and then nawalan siya ng trabaho. Ang plano niya, dadalhin niya yung family niya dito, yung asawa niya, kaya nga nawalan siya ng trabaho kasi nagkaroon ng problema yung company niya, humina, lost profit. So parang na-depress siya. Sabi nga niya sa akin, yung kung natatandaan yung last 3 vlogs ko, nasabi ng isang subscriber natin gusto na daw niya mag-suicide. Kaya kinausap ko yung tao kasi nga nagkakaroon siya ng depression. Parang nagsisisi nga daw siya na binitawan niya yung kanyang pagiging government employee sa Pilipinas at subugal siya dito sa Canada. So ang bawat tao po, magkakaiba po ng pananaw sa buhay at magkakaiba tayo ng mga plano sa buhay. So ito pong nabanggit ko sa inyo, alam ko hindi lahat ay papabor, pero yun po ay sa aking personal na opinion. Kung ako po ay may pera, ako magbi-business na lang sa Pilipinas at ako ay magtutur-tur sa iba't ibang bansa, hindi para ako stay dito sa Canada. Pero yung iba, alam ko sasabihin ng iba, sumugal ay iba-iba nga po ang tao. Sumugal kayo, pumunta kayo dito sa Canada, kaya nga lang po iba-iba nga po sitwasyon. Ang sitwasyon ko po ang inilalagay ko dun sa sitwasyon na sinasabi nila, na kung ako ay may ganung kalaking halaga, 140,000 per month, 200,000 per month na salary, mag-iipon na lang po ako at magbi-business ako sa Pilipinas. So sana guys, nasagot ko po yung mga tanong ninyo. Alam ko po hindi ako perfectong tao at hindi ko po perfect na nasagot yung mga tanong ninyo, pero kahit papano maibigay ko sa inyo yung aking insight doon sa mga tanong ninyo, kasi yun po ako hindi po ako talaga yung naghahangad ng sandamakmak na pera. Ang gusto ko lang po talaga makasurvive sa araw-araw. Hindi po ako takot na kagaya ng iba na nagsasabi, what if di ka na PR, what if okay lang po. Kasi yun ang kaloob ng Panginoon Kasi po alam nyo, may mga plano tayo sa buhay minsan na hindi natutupad. Ang mahalaga po ay kahit papano ipinaranas na sa akin yung mga buhay na ganito na dati di ko naranasan. At kahit papano naman, alam ko sa sarili ko na may mga bagay na napundar na ako ngayon na wala ako dati. At kahit papano, alam ko sa sarili ko may savings ako, na kung uuwi ako ng Pilipinas, edi go. Pero sabi ko nga po sa inyo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi mo makukuha yung mga bagay na mangyayari in the future kung hindi mo pagtatrabahuhan. Kasi hindi mo malalaman kung ibibigay ba sa'yo ni Lord yun Hindi mo pwedeng sabihin na, boss, Lord, gusto kong maging ganito, ganan-ganan, pero wala kang ginagawa. So ako may ginagawa naman po ako. Pero kahit may ginagawa ako, kung hindi yun yung talagang para sa'yo na ibibigay ni Lord, hindi mangyayari yan. Kasi lahat tayo may magandang plano si Lord. Hindi lang natin nare-realize ngayon kung ano yon, kasi nga inaantay niya at iniahanda tayo dun sa magandang mangyayari sa atin para sa hinaharap. So see you guys sa next vlog. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano may idea po yung mga nangangarap makarating dito sa Canada. So I love you all guys. God bless. Bye bye.